Hello mga kababayan. So guys, itong si Congressman Erwin Tulfo hindi pumirma dun sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi sabi niya, ayaw daw niya na mabahiran ng pagdududa sakaling maging senador na siya at isa siya sa maging senator judges sa darating na pagbubukas ng sesyon ng Senado sa June. So dito talagang parang sinasabi niya na alam na niya na hindi diringgin ng Senado ngayong 19th Congress itong impeachment ni Sara Duterte at aabot pa to kung sakasakali na mananalo siya sa 28th Congress sa June. So kumbaga man napaka sa tingin ko napaka assuming, tapos talagang feel na niya na talagang hindi na mababago, na talagang confirmation na lang, parang butuhan, election na lang, no? Ang iniintay niya at mabilang yung boto at isa na siyang senador sa June. So dito guys, sa tingin ko, no, yung sinasabi niya, no, na ayaw niyang mabahiran ng pagdududa sakali nga maging isa na siyang senator judge, no, sa darating na 20th Congress, no. Hindi totoo yun guys, na talagang kumbaga man ayaw lang niya mabahiran. Talagang Team Duterte siya. Team Sara Duterte talaga yan. Kasi dati pa niya sinasabi, sakali daw na merong mga complaints, no, against Sara Duterte, para naman daw hindi ito magpa-prosper o kumbaga man, walang kahihinatnan to na parang makakadiskaril kay Sara Duterte. So dati pa siya talaga na talagang kamping-kampi kay Sara, no? Siguro dahil na rin sa sinabi niya, no, na sikat nga si Sara Duterte, dati sinabi niya yun Tapos isa pa iniisip ko kaya siya hindi pumirma sa impeachment ni Sara. Kasi guys, alam nyo, ayaw niya na magalit sa kanya mga Iglesia ni Cristo. Kumbaga man matuwa sa kanya kasi iniisip niya kung nationwide, baka sakaling kung susuportahan siya ng Iglesia ni Cristo, maraming boto pa rin yun. So, ang isa ko naman iniisip, no, ayaw niya rin na magalit sa kanya mga DDS. Kumbaga, gusto niya yung mga boto ng mga makasara sa kanya pa rin. So, ito yung nakikita ko na parang laging, hindi lang naman sa kanya, no, pangkalahatan, talagang mga makasarili. Puro pansarili lang iniisip ng mga to. Kagaya nito, kung tutuusin, kung matino talaga, no, na kongresista, etong si Erwin Tulfo, dapat nalaman niya na talagang kahit paano guilty etong si Sara Duterte sa pagpandarambong, sa plunder man lang guilty to. Dahil isa siya sa yung mga kongresista naamoy niya kung yung kung nahinatnan nung kanilang mga hearings, especially sa Quadcom, di ba? So, ibig ko sabihin, alam niya yun na talagang kahit paano, guilty to sa plunder man lang. Isa sa mga articles of impeachment ni Sara, yung pagnanakaw ng pera ng bayan. So, hindi niya alam yun? Alam niya yun. Pero, kumbaga man, dahil nga sa tingin ko, ayaw niya talaga na magalit ang mga Iglesia ni Cristo, mga boto ng DDS, at saka si Sara mismo. Ayaw niya magalit sa kanya si Sara Duterte. Kaya hindi niya to pinirmahan. Hindi yung kung tutusin ayaw niyang maging bias, halimbawa, no? Pag isa na siyang senator judge, pagka diringgin na to sa Senado itong impeachment ni Sara. Hindi totoo yun guys. Ito talaga mapanlin lang to Para nung nagpa-press con siya, no, ang issue dun sa US citizenship niya, di ba? Ginamit niya yung pekeng pangalan na ang alam ko may Sylvester. Yung pangalan niya Eric Sylvester Tulfo. Tapos ang inaano niya, nung in-interview siya, nung kasama niya rin, ang pinokosan niya yung mga OFW daw. Hirap ang buhay, maitawid lang ang mga pamilya. Hindi niya tinatch yung issue ng US citizenship niya. So guys, sa tingin ko, hindi ito bagay na maging senador. Huwag kayo nagpapaniwala. Yung mga survey na yan,
parang ano rin yan mind conditioning, na parang sinasabi, eto na yung mga mananalo. Wala na kayong magagawa dito kasi iboboto na to ng iba. Kahit hindi nyo to iboto, ito na mga mananalo. Huwag kayong maniwala sa ganun, guys. Ano man ang mangyari, huwag kayong susunod sa survey. Ang sundin nyo, yung konsensya nyo, tapos yung mga nakikita nyo na mga karapat dapat na maglingkod sa bayan. Tapos guys, pumili kayo ng mga bagong mukha. Kasi etong mga to, once na na-elect nyo na silang mga senador at maski kongresista, hindi nyo na marireach yan. Yung mga hinaing nyo, haharapin na lang kayo ng mga sekretary nila. So, kumbaga man, na sila, out of touch na sila. Tingnan nyo dito sa Senado na to, di ba? Sinabi nila kahit na pwede naman talagang dinggin ngayon, no? Yung impeachment ni Sara, tapos na nga daw, no? Yung sesyon nila. At sa June 2 na. So guys, sinasabi ko, no? Ngayon lang tayo may boses. Pumili tayo ng mga karapat dapat. Huwag na yung mga tulfo-tulfo na yan. Total, meron namang isang tulfo, no? Si Rapi Tulfo. Yung mga ibang boto nyo, ibigay nyo dun sa mga kandidato na deserving kahit na hindi sila sikat. Pero sa tingin nyo naman, o kaya naman, subukan nyo, baka sakali, ibang paglilingkod naman ang gawin nila sa atin, no? At sana gabayan kayo ng Diyos sa pagpili nyo sa mga kandidatong iboboto nyo. So, dito na ako guys, and blessings everyone. Bye!